Saan ka nga nagkaroon maraming project na network? GMA po. Until now po. Ano-ano mga show ang hawak mo sa GMA ngayon? Family Feud Philippines, and then The Voice Kids, tsaka The Clash 2024. Ganito po ang ginagawa ng Audience Warmer. Panoorin po niyo ito. Siyempre kayo, welcome to... Parang mahina. Ulit. 1, 0! Okay, maging masaya lang po tayo ngayon. Goodbye! 2014, bagong sibol. Sa Malate po, nag-workshop po. Matapos ang workshop mo, ano ang naging sunod na sa karir mo? Hindi ako nakuha sa library. Actually, yung nangyari sa amin, kuya, hindi siya announcement. Ay, ano? Bulungan. Masakit sa akin. Disappointed ako sa sarili ko. Kay Ding Dong Dantes, kasi siya yun, no? The Voice Kids at saka Family Feud. Kamusta? Meron, ito kukwento ko to, kuya. Ayan. Siyempre, lahat ng TV show yan na nakasama niyan mga artista. Kamusta naman ang mga artista sa The Clash? Ako, kuya, ayoko magpaka-impokrita, ha? And Miss I also. Bakla rin. Grabe. Nahihirapan ka ba sometimes? Nahihirapan po ako in a way kung paano ko po isasabay yung sarili ko sa OG. Pero kuya, meron kasi akong complex. Pag nakakakita ako ng mga mas senior, hanggang ngayon, ng mga mas senior sa akin, parang nag-hold back ako, naiilang ako. Bakit? I feel like I'm not enough. At saka, piece of advice, mamili ka ng kaibigan. Yeah. Saka yung ilahan tayo pataas. Pero ba nangihila ng pababa? Meron po. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, meron naman po tayo isang kakausap at kikilalanin new gen ng sing-along host sa kanyang henerasyon mga kaibigan. Ito po ay nuknukan na rin ng busy in fairness. So mga kaibigan, sabay-sabay natin kilalanin. Welcome to my vlog, Taki! Pinaraktis ko to. Wow, Kuya Romel. Hello mga kachika and welcome to me. Salamat po. At last nandito na tayo. Wow, kala mo talaga. Oo, syempre, alam mo naman dito sa vlog ko mga kachika. Pinifeature po natin yung mga new generation, yung OG na tinatawag, at yung mga papasok dito sa aming trabaho. So ito na, sabay-sabay natin kilalanin si Taki kung sino po siya. Panoorin niyo po muna ito. Clash Station, mag-ingay! Mas maingay! Sino ang gusto niyo mapanood? Welcome to... Parang mahina. Ulit. 1, 0! And now we have Coach Julian! At kasama rin natin, Coach Julian! At makakasama rin natin ang ating pinakasagong Coach Pablo! Oh, ayan. Nakita niyo na kung sino si Taki. Ganun po ang ginagawa niya. Ay, ano mo? Ay, pwede na. Hello, Taki. Hi, Kuya Romel. Anong tunay mong pangalan? My real name is Maria Taki. Ha? Joven Nerona. Nerona. Yes po. Ilan kayo sa pamilya? Sobrang dami namin magkakapatid. Pero yung sa mama and daddy ko po, 5 kami. Tapos, sa una, sa mother side po, may 2 akong ate. Tapos sa daddy ko, merong naunang 3. Tapos may kambal pa akong kapatid, ibang family. Parang pangatlo ata. 3rd family ata kami yung sa daddy. totoo, pangilan kayong pamilya? 3rd sa daddy. So, napakasaya ng napakalaking pamilya kasi po lahat naman kami magkakilala, nakikita-kita. Blended family kayo? Blended po. Pero growing up, eto na po yung kay mama at kay daddy na po kami. Kami na lang po magkakasama. Yung daddy mo nagstay sa inyo? Opo. Nung nag-meet naman po yung daddy ko at mami ko, parehas po silang hiwalay. So, parang bagong relasyon ulit, tapos nabuo
umuupo kami po siya. Ang kwento nyo, pareho talaga may mga asa-asawa na sila. Aba. Tapos hiwalay, tapos kami po yung naging bunga nung bago nilang pagmamahalan. Siyempre, pag mga bata pa kayo, di ba? Hindi mo pa kasi napapansin yung mga ganyan. Wala pang idea. Wala ka pang idea. Kailan mo naintindihan yung sitwasyon ng pamilya nyo? Ilang taon ka nun? Elementary mga siguro mga 9 years old or 10 years old kasi pumupunta po kami doon sa mga ate ko sa Las Piñas. Nung lumalaki po kami doon sa bahay namin sa Imus, yung kuya ko po na bunso doon sa father side, kasama po namin lumaki. And he's in heaven now. Parang yun, lumaki ako na kuya ko siya talaga. Wala po kaming half brother, half sisters, wala po talaga. Ay, ang galing. Ang cute nga po kasi yung first mga ate ko na nakatira po sila before Bamboo Organ. Tapos yung sa mother side kong mga ate after Bamboo Organ. So magkakalugar lang po sila. Parang isang barangay lang din. Oo, tsaka masaya. Nakakatuwa. Ang galing ng daddy mo, no? Na-manage niya na magkakakilala kayo Yes, at magkakasundo. Ang saya lang maisip na, alam yun, kahit ang dami na magkakapatid, para po kami talagang tunay na magkakapatid. At saka ang maganda kasi, sa inyo nagstay. Hindi na yung lumipat-lipat pa. Pero kasi yung pakiramdam kasi yung kapag kayo nauna, tapos naiwan kayo. Tapos may mga ano pa, may mga away. Kaya ngayon, hindi mo na masyadong ramdaman kasi sa inyo nagstay ang daddy mo. Na which is napakaganda naman. Tapos ito po mga kachika, si Taki po ay may kapatid pong kasamahan din namin sa trabaho. Yes. Ito po siya, si Gray, bida-bida. Sino man ang nasa inyo ni Gray? Si Gray ang panganay, tapos sumunod po ako. Mayaman kayo, ni Taki. Nung lumalaki po, sa pagkakatanda ko, nung grade 1 po ako, may mga times po na dumadalaw yung mami ko, tapos may mga dalang mamon para sa may mga magkakaklase. Tapos maayos naman po yung gamit namin. Parang hindi naman po talaga kami mayaman. Parang kaya lang. Tapos parang lumaki po ako sa nanay ko na mapagbigay din talaga. Magaang ang buhay nyo. Opo, nakakaraos po. Dahil sa daddy mo. And mommy rin po. Ay, nagtatrabaho din ang mami mo at the same time. Hindi na eh. Parang hindi na. Ewan ko kung parang saan galing yung pera mo, ma? Oy, naisip mo ba ngayon? Oo nga, no. Ngayon ko naisip galing yung pera mo. Baka support ng daddy mo yon. Apo. My daddy po is ngayon incumbent na counselor sa barangay. Pero nung lumalaki po kami, nagta-tricycle driver po siya. Opo, napagtapos niya po yung mga kapatid ko dahil sa pagta-tricycle. Ganun. Masipag ang dad. Masipag po. And also with the support din po ng mga tito and titas ko sa ibang bansa. Meron din pong factor na gano'n. Speaking of Gray, yung kapatid niya po na mas panghari sa kanya, na mas nauna ko pong nakasama yon. Kamusta ang relasyon niyo magkapatid? Kasi pareho po silang Becky Mon. Yes. Pares pa ng trabaho. Bakit ka sumunod sa kanya? Hindi ko na talaga matandaan kung bakit po ako sumunod sa pagiging comedian. Kasi parang nung mga bata-bata naman kami, parang sa mga magkaklase, ako yung pala joke, yung gano'n, yung comedy. Tapos natatandaan ko po, nagsasart na nun si Kuya. Tapos ako nagpi-PAP ako sa mga host. Ilang taong ka nung nag-PAP? 14. Ay, hindi ka nag-aaral nun? Yes, out of school youth po ako nun. Pumapasok ka na sa bar. Pumapasok na po sa bar. Actually, hindi naman talaga pumapasok sa bar, Kuya Roman. Nagpi-PA. Kanino una ka nag-PA? Kay Jinky po, kay Trina, Austria. Siya po yung mom ko dito sa... Writer si Jinky. Yes. Yung po yung gumagala kay Jinky Pacquiao. Na ngayon ay focus sa pagsusulat sa mga show. Paano ka naging PA ni Jinky? Kasi yung bar po ng pinagsimulan ni Kuya, yung J-Loss, walking distance lang po yun sa bahay po namin. Tapos from somewhere, nag-jeep po ako, pupuntahan ko si Kuya doon sa J-Loss. Tapos nakasabay ko po si Jinky sa jeep. Di na pa po ako kilala. Tapos ang suot ko nun parang, sa pagkakwento po ni Jinky na parang, ang gwapong bakla, tapos naka-flared na. Oo, yung mga shorter na baklang badet, no? Tapos naka-flared pa. Tapos nakita niya po ako, bumaba po ako doon sa J-Loss. Tapos not knowing na magsiset na po pala siya doon kinabukasan. So kinabukasan po, parang magkaset sila ni Kuya, nakita niya ako. Tapos parang doon na po nag-start yung friendship namin as mother and daughter. Tapos sinasama-sama niya na po ako sa mga shows. Natatandaan mo, magkano ang sweldo mo sa kanya? First na sinahod mo. With ano po to tira sa bahay niya, sumasama-sama po. Ay, umuwi ka na sa kanila. Hindi ka na umuwi sa inyo. Opo, parang minsan umuwi naman. Kasi malapit lang rin naman po kami. Parang 15 minutes away lang. So minsan doon na ako natutulog. Parang mga abot-abot lang. Hindi ko na po matandaan. Abot-abot parang 300, something like that. Malaki na po doon. Tapos may mga palaps-laps pa yun. Tapos ano lahat po sagot ni Jinky. Kaya thankful din po ako sa kanya. Kung bakit din naman po ako nandito dahil din po sa kanya. Ayun. Pagkatapos kay Jinky ka dami mong napuntahan sa mga show niya. O paano ka napasok sa comedy bar? Yun. As I was saying kanina, Kuya Romel, December 2010, may racket sila Jinky. Silang. Tapos parang may prime time po doon na pangtatluhan. Dalawa lang silang rumakit. Tapos sabi niya, make up ang kita.
stand up for love yun. Natatandaan ko yung tatayo ka lang. Ganun, siyempre hindi mo na kailangan aralin, comedy lang. Tapos minikapan niya po ako. Nakakatawa. Batang butiki. Tapos yun po, parang na-enjoy ko. Tapos parang nasundan. Tapos meron pong bagong bar sa Moonwalk, Las Piñas. Bubots po yung name nun. Tapos parang may nagsama sa aking host since lumalaki yung network ko dahil kay Jinky. Sige, sampa ka doon. Nag-start po ako talagang wala po kong alam kantahin. Siguro okay na yung chika-chika ko. Tapos yun, nag-start po ako doon. Tapos naging training grounds ko po yun. Tatanda ba yung sweldo mo doon? Yes. 250, 300. Taon? 2010, 2011. Nag-150 pa ata ako, kuya. Simula kang Something. Opo, parang ganon. Kasi parang wala pa naman po akong masyado nung obligasyon sa pamilya. Sarili mo lang iniisip mo. Opo, pag may extra, bigay sa bahay, ganun lang po. Si kuya parang sinisimulan niya na po yung career na yon. Tapos ako, yung bar na yung Bubots na yon, so ironic kasi mag-anniversary kami, sa atin nakuwang guests namin. Wonder Gaze na po ata siya noon. Sa gulat siya, nandun ako. Nagulat si Grace. Alam. Yung kapatid niya yun, ha? Hindi ka nagkikwento sa kanya na ganun ka. Alam niya, sumasama-sama kasi ako kay JP. Parang gano'n nag-start. Tapos hindi niya alam na nagpa-perform na rin po pala ako. Tapos ang maganda po doon, hindi niya ako diniscourage na wag ka, nandito na ako eh. Never po ako nakarinig kay Gray nun. Parang naalala ko, after no anniversary, parang binigyan siya ng araw na regular doon. I don't know, siguro para guide ako, tinuruan niya ako, hanggang yun na po nagtuloy-tuloy na po. Ay, si Gray pala ang mentor mo. Opo, isa po siya talaga sa mga, 80% siya po talaga yung bakit nandito ako. Siyempre bukod na yung mga pamilya and that. Siyempre, di ba nung nagsisimula ka, meron ka mga pinipeg na, sana makapasok ko dyan. Ano yung nasa isip mo na the time nung nagsisimula ka na, siyempre pagbaguhan ka kasi dito, kapay, may kape. Yes, opo. Hindi ko alam kung naiiyak ako o natawa ko kasi ngayon na lang nagsisinkin sa akin. Isa sa mga pinangarap ko pong pasukin na the library. Even Music Box. First time ko pumasok ng Music Box, nag-show dyan ng Wonder Gaze. Sila kuya nag-show sa library. Tapos parang ang laki ng stage, ang dami nung nakasampan, ang daming tao, ang daming, alam mo yun, yung mga masasayang mukha. Parang sabi ko, nung nag-start din naman ako magtrabaho, parang yun din naman yung dream ko yung nakapagpasaya. Cliche, pero totoo naman. Pero din, sabi ko talaga, the library, sabi ko, pasok ako dyan. Sabi ko, kakayanin ko pumasok dyan. Pero kuya, meron kasi akong complex. Pag nakakakita ako ng mga senior, hanggang ngayon, ng mga mas senior sa akin, parang nag-hold back ako, naiilang ako. Bakit? I feel like I'm not enough. Nung nagsisimula ka niyan, Opo. normal lang yung nararamdaman mo. Pag meron ka nakakasamang mga veterana, normal lang yon. Oo, na-hold back ka lang sa sinasabi mo na pipigilan ka kasi naranasan ko din yan. Paano ka pala napunta sa library muna? 2014, Bagong Sibol. Sa Malate po, nag-workshop po ako. Sino nagpasok kayo sa workshop? Parang kumalat na magkakaroon na ng Bagong Sibol workshop. Siyempre sa atin, di ba, parang natin yun, diploma natin. Diyan, kasama ko pa rin po sila Jinky, si Kuya. Ang dami po nung batch na yun na talagang sabay-sabay kayo nag-workshop. Nag-workshop po. Tingnan mo yung kwento, no? Dati, nagpipigay ka kay Jinky, sa kuya mo na nakasumasa pala. Ngayon, sabay-sabay kayo nag-workshop. Niyaya ka po ng pagiging, gusto mong maging entertainer. I can say yes na po. Kasi nung etong mga nakaraang taong, lalo nung nag-pandemic, parang bibitawan ko na ba? Pero feeling ko, Taki, siguro inboard ka rin talagang bida-bida. I think it runs in the blood. Gusto mo talaga eh. Hindi ka mahihain eh. May mga times. Minsan po, iba yung personality ko sa stage. Tapos mag-off stage na, nahiyan ako makichika-chika sa mga tumer, gano'n. So ito na, nag-workshop ka. Kasi dito sa workshop na to, malilimitahan kayo, pero mabuboost ang inyong talent. Kasi malilimitahan the sense na hindi mo pwedeng lahat ng gusto mo magagawa mo. Yeah. Ang maganda doon, mabuboost mo naman ang kung saan ka magaling. Yes, malalaman mo eh. Ano ang experience mo sa pag-workshop mo sa unang Sibol? Grabe, Kuya Romel. Para siyang yung iba-iba kayo ng ugali, personality, ng talent, na parang possible pala magsama-sama yun. Tapos, while nandun ka sa journey na yun, the 2 days po kami nun nadidiscover mo rin pala, dati nahihiya ako sa kanya. Tapos parang mabait naman pala siya. Tapos meron kami mga workshop doon na magsusolo ka sa stage. Tapos syempre po, knowing na andun sila sa baba nakatingin sa'yo na parang, kaya mo na pala i-conquer. Basta maniwala ka sa sarili mo. Yun ang ginawa mo? Yun po yung ginawa ko na parang, kaya ko naman pala. Sabi ko, tsaka sayang 1.5 yun, Kuya Romel. 2014, 1.5 ata yun. Parang sayang, kung arte lang ako doon. So, talagang sinulit mo na talaga. Laban. Yes. Tsaka mandami ko na-discover sa sarili ko doon, Kuya. Katulad ng? Yung takot ko pala, pag mag-isa lang ako,
ko. Inuunahan ko kasi yung sarili ko ng takot eh. Yun yung naging lesson sa sarili ko na parang wag kong unahan muna ng takot. Kasi walang mangyayari eh. Hanggang kailan ka matatakot? Ang sabi nga nila, ang takot ay nasa isip lamang. Na-overcome mo yun. Opo. Ngayon, matapos ang workshop mo, ano ang naging sunod na sa karir mo? Hindi ako nakuha sa library. Ha? Yes, hindi ako nakuha sa library na. Kasi po mga kachika, pag nag-workshop, pipili lang po doon ng mga, sabihin na nating bet. Yes, yes. Yung talagang nag-excel doon sa workshop. Ilan kayong workshoppers noon? Kuya, kung hindi ako nagkakamali, 80? 70 plus? Tapos ilan ang nakuha? Let's say half. Mga 30, 35, gano'n. Ano ang pakiramdam nung ina-announce Actually, yung nangyari sa amin, kuya, hindi siya announcement. Ay, ano? Bulungan na parang, uy, pwede ka daw ba bukas sa Fab? Kasi meron pa tayong sister nun sa Fab, tabi ng library. Pwede ka sa Fab daw Tuesday. Ganon. Tapos, uy, baka i-welcome ka na dun sa Wednesday. Ay, mga ganun ng chika? Oo, tapos parang bakit walang nag-offer sa akin? Anong pakiramdam mo nung hindi ka nakatanggap ng gano'n? Kuya, ayoko magpaka-plastic. Yung totoong naramdaman mo, gusto ko real talk. Masakit sa akin. Disappointed ako sa sarili ko. Anong unang pumasok sa isip mo? Hindi ako magaling. Ba't wala ako doon? Ba't nandito lang ako sa baba? Bakit din niyo ako kinuha sa Wala ka pinagtanungan. Wala po, kuya. Si Gray nakapasok doon. Si Kuya nandun. Si Gray nandun. Ako, kuya, ayoko magpaka-impokrita ha. Pero kasi, nasanay ako, lumaki ako na ang tagumpay ni kuya, parang tagumpay ko na rin. Kaya dito ka nalahar. Opo. Parang okay lang naman sa akin. Sige, okay lang po sa akin. Basta yung si kuya nandyan. Pero hindi okay sa'yo yun. Okay po siya sa akin na andun naman si kuya, pero somehow na parang kung sarili ko na iisipin ko na parang bayan. Hindi ka okay. Sasabi mo lang na okay ka dahil yung kapatid mo nakapasok. Ando. Pero ang usapin dito yung pakiramdam mo eh. Yung pakiramdam mo na parang, ano to? Diba, pauwi ka na? Ano yung tumatakbo sa isip mo na parang mga random question na naglalaro sa isip mo katulad ng Hindi po yun nangyari sa akin after. 1 week parang deadma lang ako. Naramdaman ko na po yan, no? Mag-ano na po sila, mag-recital. Kasi nakikita ko na sa Facebook, tapos nag-ultimate bagong symbol. Yun, kuya. Nung nakikita ko na siya sa Facebook, parang nagka-question ako na parang, dapat ako yun dyan eh. wala ka nang ginagawa nun. Nagsiset po ako. Pero kuya, parang sa tingin ko po parang doon ako mas na-trigger na mas magpursige at magsipag. Parang nauhaw ka lalo. Oo, na parang nakapag-library naman akong workshop na. Let's say, nakapag-library workshop. Parang meron ka na talaga, ay, meron na akong baon eh. Opo, parang equipped na ako. So, mas nag-try po ako na pumasok-pasok sa mga bar nun. Anong sinabi sa'yo ng kuya mo ni Gray nung hindi ka natanggap? Hindi po namin napag-usapan. Bakit? Wala kaming ganang relasyon ni kuya talaga. Hanggang ngayon, pag after ko na, magkaset po kami, may mga ganyan kaming racket. Lagi po kami pag kay Gray, lalo dito po sa library, lagi kami assessment. Sa Thursday, lagi kami gano'n. Kung ano po yung pwedeng i-develop. And again, growing up kuya, as a performer na po kami parehas. Nagtutulungan kami sa mga damit, sa mga outfit, hiraman kami. Nag-aaway kami, away magkapatid. Sobrang bigat ng mga away namin magkapatid na ganyan. Ano pinag-aawayan niyo magkapatid? Hindi naman kayo magkasama sa trabaho dati. Family issues, like yung obligations. Kasi kumikita ako, kumikita rin siya. Hindi pantay ang bigayan. Parang hindi pa namin masyadong namamanage yung budget. Kasi nga parang nung after na ng mga library, nagtuloy-tuloy po yun si kuya Kasi ako tumigil ako nun mag-perform. Dati nagkwe-questionan kami. Pero natapos namin yun, nasara na namin yung libro na yun. Kasi po after nung library, 2014, nung 2015, bumalik po ako sa school. Nag-ano po ako yung sa CHED yan yung ALS. So nakapag-college po ako ng 2015. Nagtuloy-tuloy, journalism major. Tapos 2018 natigil na naman sa school. Kasi? May opportunity po na malaki na dumating, yung sa Wawawin. Ayan. Eto na po yung Wawawin. Ano ang trabaho mo sa Wawawin? Yes, audience warmer. In layman's term, jester. Ganito po ang ginagawa ng audience warmer. Panoorin po nito. Meron bang mga berries today? Hindi ko nararamdaman ng berries. Wow! O, balikan ng energy ng The Voice! Wow! Gising pa, so kompleto na tayo, meron tayong berries. Ano sunod sa berries? Mangga, walang mangga sa ano. Parang amoy hotdog din. Nasa na hotdog! Merong sunog na hotdog kanina. No? Siyempre kayo, welcome to... Parang mahina. Ulit. 1, 2!
Okay, maging masaya lang po tayo ngayon. Goodbye! Para rin siya nasa stage kasi sa dami-daming mga tao doon, kailangan hindi maantok yung mga tao. Yes. Diba? Pag-taping, syempre, lalo Oo. mahaba, long run. So, andun ako to entertain, magpasaya, kanta-kanta, ganun. Ang hirap ng trabaho ng audience warmer. Yes po. Nung una kang naging audience warmer, anong experience mo doon na hindi mo makakalimutan? Kasi iba po kasi yung bar sa audience eh. Yung audience kasi hindi nagbabayad yon. Ipiplease mo talaga yon. Yung una ko po na pag-audience warmer, Kawawawin to. hindi pa po eh. Kasi nag-relieve ako kay Kuya sa Sunday Pinasaya pag wala siya. Kasi nung sa Sunday Pinasaya po, andun si Jinky, writer si Jinky doon. So parang palagay loob din po ako, may kakilala. Si Mamo ay head writer sa Pinasaya. Bago pa po ako napunta ng Wawawin, nag-contestant po si Kuya sa Wawawin sa Wheel of Fortune. In-offer po sa kanya yung Wawawin kung pwede po siyang mag-jester. So dineclaim po ni Kuya yun kasi parang meron po siyang Sunday Pinasaya tapos parang may mga The Voice, The Clash pa po noon. So parang hindi po kaya na schedule. Ako po yung na-refer niya. So doon na po yung nag-start yung journey ko noong 2018 sa Wawawin. Ang bayaran ba ng jester per show din? O isang araw na yung gag... Opo, taping day na po taping days na yun. Kunyari, dalawang episode, Opo, isa lang ang bayad mo doon. Opo. Tapos 3 times per week po kami nagtitaping. So puyat ang Opo. Kamusta naman ang kita mo as a jester, as a audience warmer? Alam mo kuya, nung sa Wawawin, nung una nag-start akong mababa, Magkano yun? 1.5. Ilang oras mo tinabaho yun? Mga siguro let's say 10 hours. Pero nung nakita po ako ni Kuya Will, parang agad-agad niya pong tinaas yung sahod ko. Normally daw, parang pinapatawag daw yung mga jester parang after a month pa. Pero namomonitor naman niya. Parang ako pinatawag para bago pa mag 1 month. Para lang sabihin na, tinanong niya po kung okay ka ba dito? Gusto mo magsama ka dito ng isang girl? Tapos sinabi niya po, o sige, papataas ko yung sahod mo. Ganun niya po ako tinarata doon sa Wawawin. Dumoble. Sumobra pa po sa doble yung ginawa ni Kuya Will nun sa akin. Ay, naging 5 quit ka na. Para, uy, wala ka. Basta sobrang enough na po yun. Kasi ang dami pong nagbukas ng mga doors nun. Kalalo po sa ating mga performer. Pag nalaman po na may mga ganun kang background, parang, ay, si ano, Taki, kuhanin mo kasi sa Wawawin yan That time kasi kasagsagan pa rin ni Kuya Will yan. Ilang taon ka tumagal kay Kuya Will? 2018 hanggang mag-pandemic. So, hindi ako natanggal, hindi ako umalis. Pandemic lang po yung naging problema. Ito na yung ang ganda na ng kita mo. Opo. Ito na yun eh. Tapos Opo. nag-pandemic. Pero in fairness may na-experience kang kabutihan ni Kuya Will. Sobra po. Actually, hindi naman sa pagano. Wala talaga akong na-experience sa kanya personally na Nasiman ka? Hindi, wala po talaga. As in, minsan may mga times pa po dyan na, kunyari, Thursday may taping po kami. Uwi na po kami Friday ng Cavite. Tawag yung boss ko, si Mama Nachi. Balik daw kayong Will Tower, mag-shopping daw. Boss, pupunta pa kami Will Tower, tapos sa-shopping kami ng dancers kami, nila Tita Ana. Tapos, natatandaan ko po yun, binigyan niya kaming sobre. Sabi niya po talaga na, hindi ko makakalimutan, huwag niyong ubusin yan. Mag-uwi kayo sa pamilya niyo. Sabi niya po, get. Tapos, ayun, ang nabili ko lang parang 700 pesos na heels. Tapos, Kasi sabi niya, the rest, binigay mo sa pamilya. opo, nagbibigay din naman ako sa pamilya. Yan, pandemic, nawala ang career. Ano na nangyari sa ng pandemic? Nung pandemic po, bumalik po tayo kay Jinky. Pinasok niya po akong program researcher sa GMA. Social, di ba? Program researcher. Ano ang trabaho ng program researcher naman? Yung sa show po namin na Catch Me Out Philippines, naghahanap po kami ng mga professionals and non-professionals sa pagpe-performing po yun. Tapos yun yung uhulaan ng mga guest artists. Tingnan mo, ang dami mong napasukan, no? Sa network. Saan ka nagkaroon maraming project na network? GMA po. Until now po. Ano mga show ang hawak mo sa GMA ngayon? Family Feud Philippines, and then The Voice Kids, tsaka The Clash 2024. Nakasama mo si Kuya Will. Ang ganda ng experience mo kay Kuya Will. Kay Ding Dong Dantes. Kasi siya yun, no? The Voice Kids at saka Family Feud. Kamusta? Nung una, ito na naman tayo. Kasi yung standby po ni Kuya Dong, standby ko rin po sa Feud yung baba lang po siya na stage. Nandun din po ako. Sobra po kong nahihiya. Bakit ka na naman nahihiya? Kasi syempre Kuya Dong, tapos bagong face. Sobrang na pong bait kasi last time parang kailangan ko ng video greet. Meron, ito ko kwento ko to Kuya. Kailangan ko mag-video greet kasi may show yung si Jom sa Music Box, magka-Family Feud. Tapos parang sinabi ko yun sa boss namin, si Miss Isa, sabi ko, Miss Isa, parang pwede po bang humingi ng video greet? Sige, sulat
isulat mo na lang para madali mabasa ni Kuya Dong. So I was expecting po na nakaupo lang si Kuya Dong, standby, tapos gaganon ko lang po. Sabi ni Kuya Dong, papalabas na ba? Doon tayo. Sabi niya, doon tayo, doon daw sa stage. Tapos pinatawag niya po yung parang digital team. Sabi niya, eto parang mas maganda, parang wag na mag-phone, yung totoong camera na daw. Na parang naano ko sa effort ni Kuya Dong na parang, Kuya Dong, actually pwede na nakaupo ka lang kasi ikaw naman na yan eh. Di ba? Ikaw na yan. Grabe, na parang hindi ko nakikita yung sarili ko na kakasama Kuya Dong. Di ba po, na may mga artista po ako nakakausap. Grabe. Ang ganda rin ng mga experience mo, no? At mga malalaking artista ang kasama mo. Kaya nga Kuya Romel, parang ngayon I realized na I'm living in so many answered prayers. Pinagdasal ko po talaga to. And kaya po ako nasa The Voice, Kids, nasa Feud, at saka nasa The Clash, dahil din po kay Gray. Siyempre, lahat ng TV show yan na nakasama niyan mga artista. Kamusta naman ang mga artista sa The Clash? Grabe. Alam mo, yung Clash, Kuya, ang saya-saya lang. Kasi Julie and Raver na parang chumichika rin sila sa audience. Tsaka ang bait-bait ni Julian. Grabe. Lagi siyang may po at opo. And then si Kuya Christian, kalugar po namin sa Imus. Kaya nung first meet namin, May kwentuhan kagad oo. Kasi Miss Lani, bakla rin. Grabe. Ang lapit ng buso niya sa bakla. And Miss I also. Of course, the crew din and the staff. Direk Louie Ignacio. Lahat sila. Parang ang gaan lang. Even the stylist, andoon, mga lahat. Masaya po. Alam mo kung bakit? Kung bakit ka nabibigyan ng mga masasayang makasama? Kasi mabait ka. At saka nakikita nila yung pagpupursige mo sa ginagawa mo. Mahal mo yung ginagawa mo. Kaya nakita mo, ang ganda ng status mo sa sing-along. Sansang bar ka ngayon nagper-perform? Ngayon, sa The Library, Las Piñas. So, andun po ako every Thursday kasi the rest po is may mga taping po. Parang sinasabi ko nga po na may mga friends din na mga host na gusto mong mag-set, ganun. Kaso, ang hirap na po mag-commit tapos biglang tatama yung taping day. So, ayoko na po mag-commit tapos hindi ko rin mapapanindigan. Papangit pa yung A-Made. Ngayon, alam niyo na po, yung journey niya sa pagsisimula magiging komedyante, ang dami niyang binaybay bago niya narating ito. Nakita mo, siya na lang ang tumatanggi ngayon sa set. Diba? Gusto ko man talaga. Kaso nga po, baka may masabi pa po kasi yung, syempre yung mga nag-refer, mga host, baka may masabi pa po yung may-ari. Huwag na lang po tayo dumating doon. Sinasabi ko naman po, basta pag pwede, tas kailangan ng reliever, tas wala akong gawa, pasok ako. Yan, pakaganda ng attitude mo. Kasi doon nagsisimula din ako. Talagang laban talaga ako. To death laban. Kaya ikaw, ilaban mo ng ilaban yan. Kasi nakikita ko sa'yo na na-enjoy mo talaga yung araw-araw na trabaho mo. Eto na, dahil new gen ka at nakakasama mo mga OG. Yes. Siyempre, makabago na kayo eh. Tapos isinasama kayo sa mga OG, mga host. Kamusta? Nahihirapan ka ba sometimes? Nahihirapan po ako in a way kung paano ko po isasabay yung sarili ko sa OG. Bakit? Siyempre, kumbaga seasoned na yan eh. Parang marinated na po yung kayo po mga OG. So parang dun po ako nagkakaproblema pero wala po ako natatandaan na sinamahan ko po sa stage yung mga originals, yung mga seasoned, mga entertainers na hindi ko po nakapalagayan ng loob. Lahat po ng nasamahan ko na mga nauna po, wala silang masamang napakita, walang darkness. Yun. Lahat po. Or kuya, siguro kasi alam nila na kapatid ko si Gray. I mean, is that a factor? Parang hindi din. Kung ilalagay sa isip mo yun, pinapakisamahan ka, pinapakita ka na kabuti dahil kapatid mo si Gray. Hindi. Naniniwala ako na kahit sino pa yung kapatid mo, kapag barubal ka, barubal din ang maasahan mo sa mga makakasama mo. Pero kapag mabait ka, kahit na wala kang kakilala dito, kahit baguhan ka, kapag marunong ka at magaling kang makisama at may respeto ka sa mga nauna sa'yo, ibabalik nila sa'yo yun. Yun lang naman ang ano ng buhay, di ba? Maging mabait ka, mas magiging mabait sa'yo ang tadhana. Yun ang nararanasan mo ngayon. Kamusta na si Taki ngayon? Yun! Walang tulog. Wow! Sobrang happy. Again, kuya, sinabi ko kanina na parang I'm living in so many answered prayers. Sabi ko dati nawawalan na ako ng pag-asa, lalo ng pandemic, tapos parang nung bumalik na yung hosting jobs, parang ang konti nung mga bar, parang ganun. Nag-VA pa ako nung etong year, nung March pumasok pa ako sa VA world. Pero nung pinalangin ko po nag-pray po ako. Sabi ko, hindi lang po ako nawawalan ng pag-asa, pero kung saan niyo po ako ilagay, sana ilagay niyo po ako doon sa kung saan po ako magiging proud sa sarili ko. Yung Kung saan ka magiging magaling. Kung saan po ako magaling, proud po sa akin sarili ko, yung pamilya ko, yung mga friends ko, okay na po ako doon. Basta kakayanin ko po. Tapos parang, nung dumating na yung mga shows, parang, eto po ba yun? Sabi ko, sign ba to na, dito ka. Dapat, entertainment world ka pa rin. Sa industry ka pa rin ng, Alam niyo mga kachika, napapanood niyo po yung mga bakla na mga kasamahan namin nagiging sa Family Feud, kung saan-saan. Dahil po yan sa kanila. Dahil
dahil po yan sa kanya, dahil siya po yung ito po. Meron ng boses ang mga bakla para makapasok, makapenetrate po sa television kasi nandun po siya nagtatrabaho, hindi siya maramot. Class na lang. Total nakikita naman kita na alam ko mapagmatsyag ka eh. Mapag-observe ka sa lahat-lahat. Kamusta ang mga kasamahan mong bago? Actually, yung sa mga bago ngayon kay Romel, respect begets respect. That's it. Ang importante dito is yung longevity ng career. Kung ito po talaga yung gagawin bread and butter. And also, hindi lang yung mga OGs yung kailangan mong respetuhin. Respetuhin mo yung sarili mo, respetuhin mo yung mga kasama mo sa trabaho, gagaan po yung work. And also, isa rin sa mga mantra ko ngayon na hindi lahat ng alam mo tama at hindi lahat ng tama alam mo. So, open your door, open communication yan sa stage na parang dapat pagkakakat ka sa stage, gusto mo rin matuto. Everyday dapat may matutunan ka. Every day is a learning process. Yeah. So, dapat may matutunan ka sa akin, may matutunan ako sa'yo. Actually, nasa circle po ako ngayon sa trabaho natin na gusto po namin yung best para sa amin lahat. Correct. Ayaw na natin, kuya, anong panahon na, huwag na tayo mag-toxic. At saka, piece of advice, mamili ka ng kaibigan. Yes. Totoo yun. Yes. Kasi pag ang kaibigan mo may ginagawang hindi maganda, asahan mo, kasunod ka na nun. Yes. Pero kung ang kaibigan mo positive sa buhay. Quality over quantity. At saka sa buhay na panggabi, kasi nandito yung, di ba, ang saya-saya natin eh. Ayaw mo pang putulin yung kasiyahan. So, syempre, pag ang mga kasama mo may ibang ginagawa, doon sila pupunta eh. Makontento ka sa saya mo to. Huwag ka nang sumobra sa saya mo. Kasi pag sumobra ka pa, mapapariwala. Yes. Saka yung ilahan tayo pataas. Pero ba nangihilan ng pababa? Meron po. Ay, totoo. Si Anong ginagawa? Anong ginagawa mo? Nagde-detach sa mga tao na kung toxic lang naman yung paparamdam mo sa akin, wag na, hindi na ako nakakatulog ng ayos eh. Totoo. Isipin ko pa. Tsaka kung hindi ka gusto ng tao, siguro it's about time na, let's cut ties. Kung matured ka rin po, na para hindi na tayo effective sa isa't isa, okay lang ba? Mag-cut ties na lang. Masakit po yung breakup na yun kaysa sa jowa eh. Pero, that's the reality eh. Kung hindi ka Hindi na healthy, wag na lang. Correct. Ilan taon ka na ngayon? 28 po. Tsaka mo sa 28 mo, parang mag-isip ka na, parang lampas, magwakurenta ka na. At ang mahalaga dyan, lagi kang nananalamin. Tinitignan mo lagi ang sarili mo. Yun ang pinaka-importante. Pag hindi ka nananalamin, dinadaan-daanan mo lang yung salamin, hindi mo na nakikita yung mga pagbabago sa buhay mo, naku, going down ka doon. Opo, mali yun. Lagi ko pong tatandaan din yung paa sa lupa, mata sa langit. Hindi ko po yun makakalimutan. Kailangan kahit saan tayo makarating. Tao tayo eh. Kailangan nakapak tayo sa lupa. Hindi ka man lobo eh. Kaya naman nakita mo, Taki, may show ka. Yeah! Ito yun eh. Ito yun. Major to. Major first! Dito po yan sa The Library on November 21, 2024. Ang title niyan, Kita Kits sa The Library. Ay naku, eto na. Isa-showcase na po ang kanyang talent dito. Opo. Iba't ibang atake ang gagawin natin sa Ang talino nun. Good luck sa'yo. Yes, kuya. Good luck. At maraming salamat sa'yo. Ngayon, nakita nyo, isa po si Taki na naiintindihan kung saan po yung hugot at pinagdaanan niya, paano niya narating ang kanyang posisyon ngayon sa pagiging audience warmer, host, kaibigan, kapatid. Ayan, lahat-lahat na. Salamat, kuya. Lagi tayo maging mabait. Wala yung bayad. May sukli yun. Diba? May sukli ang pagiging mabait. Yan si Taki. Kakilig. Natuloy na rin talaga tayo. Maraming salamat sa iyo at sa inyo po. At syempre ang The Library, maraming salamat for having us here. At syempre, good luck sa iyong show! See you, Kuya Romelo. Ay, dala ko. Oo. Sa mga kachika sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay Chika lang! Ganon. Ganon yun. Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.